Amin ay gawa sa pagiging bata ng ina ng Diyos. Ipinapakita dito na si Maria ay walang pinagkaiba sa ordinaryong tao, ngunit siya ay bukod tanging pinagpala ng Diyos para maging kasangkapan niya sa pagliligtas sa sanlibutan. Si Maria bilang bata ay simbolo ng kababaang loob na makikita sa bawat bata. O Maria pinagpala, ipanalangin mo kami. Ang imaheng ito ay nasa pangangalaga ni Brother John Patrick Castillo. Toy, dahan-dahan lamang, ha? Hindi tayo. Dito. Dahan-dahan lang. Ibinig si Amo. Si Amo para kay sa Nuestra Señora de Kaysasay. Taong 1603 sa Kaysasay Taal ay may isang mangingisda na si Juan Maningkan ang naghagis ng kanyang lambat sa ilog Pansiling. Sumapit sa kanyang lambat ang isang imahen ng Immaculada Concepcion na may taas na 10 pulgada. Si Fray Juan Bautista Montoya ang nagluklok sa imahen sa Basilica ni San Martin de Tours. Maraming himala ang naganap doon at ito ay tinigurang Birhen ng Kaysasay. Kapistahan tuwing ika-8 ng Disyembre. Ang banal na imahen ay nasa pamilihan ni Ginoong Kyle Denver Venus. Nuestra Señora de Kaysasay, ipanalangin po kami. Para sa kaarawan ni Regino de Castro at para sa kapayapaan ng Carlo Walilan ng Grasa Sarancon, Pay ng mga awitin at pagsasayaw ay ang pagsigaw ng mga mananampalataya sa katagang sa Birhen. Ang salitang turumba ay hango sa salitang Espanyol na ibig sabihin ay pagkabalik o nawawala sa sarili dahil sa sobrang galak at saya. Kung isasalin ang salitang ito, natumba sa laki ng tuwa. Ang imahen ay nakadambana sa parokya ng San Pedro Alcantara sa bayan ng Pakil, Laguna. Ang imaheng ito ay nasa pangangalaga ni Brother Dennis, Victa at pamilya. Nuestra Señora de los Dolores de Turumba, ipanalangin mo kami. Tama pa. Sir Caritas Maria Matinan. Our Lady of Cape, hindi naging sapat ang taglamig upang maging yelo ang ilog, kung kaya hindi maitatawid ang mga bato. Inatas ni Father Desilets na magdasal ng Santo Rosario at himalangan na may mga yelong inanod, at dahil nga dito ay naitawid ang mga bato at nagawa ang simbahan. Noong ika-22 ng Hunyo, 1888, nang basbasa ng bagong simbahan at kinagabihan ay nakita ang himala na dumilat ang imahen na naging tanyag at lalo pang dumami ang deboto. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Ginoong Brian Santos. Our Lady of Cape, pray for us. Reina de los Flores. Si Maria ay kaaya-ayang halamanan ng kaligayahan ng Diyos, lagwertang nababakuran at harding namumulaklak. Siya ay inaalayan natin ang bulaklak ng kaluluwa.
sabay sa pagsamo na tayo ay bahagina ng mga buhay ng kanyang kabanalan. Hilingin din natin na tayo ay kanyang diligan ng hamog ng kanyang mahal na grasya, nang sa gayon ay matamo natin ang ligayang walang hanggan. Ang kapistahan ng mahal na Birhen ay tuwing buwan ng Mayo, at ang imaheng ito ay nasa pangangalaga ni Brother Francis Ortega. Reyna de los Flores, ipanalangin mo kami. Sede Sapientia. Ang imahen ay nakadambana sa Kapilya ng Awa o sa Nanden Kapel sa loob ng simbahan ng San Matias sa Thier, Alemania. Ang inspirasyon ay hango sa mabuting balita ayon kay San Lucas. Nadinig ni Maria ang sambit ng anghel na siya ang katuparan ng pangako at tinakdang ina ng tagapagligtas. Isa ding pagsasalarawan ito ni Maria, nagdadalang tao at pagsanggalang sa buhay ng isang sanggol na si Jesus. Ito ay isang pahiwatig ng isang bagong nilalang na parating sa San Sinukob. Kilala sa Alemania bilang Matiser icon, ang imahen ay tinatayang naipinta sa pagitan ng taong 1,000 at 700. At ito ay puno ng mga sagisag. Ang perlas ay ang kaligtasan. Sa mabuting balita ayon kay San Mateo, ito ay tinuturing na salita ng Diyos. Perlas ay luha, kung kaya't sa isang dalangin, ang luha na dumadaloy sa sagradong mga mata ay ang perlas na aking iniipon upang matubos sa mga kaluluwang nagdurusa. Ang sinag naman ay pinahiwatig ng kabanalan. Ang ginto sa imahen ay ang liwanag ng Diyos at langit. Ang pula ay ang dugo at pagpapakasakit ni Jesus. At ang asul na alampay ay ni Maria, ay bahagyang nakaangat na nagsasabi, hindi lang ako ang narito, kundi kasama ko si Jesus na anak ng Diyos. At ito rin ang kulay ng langit at pagkamakadiyos. Sa kabuuan, ang imahen ay pagninilay ni Maria sa tunay na karunungan sa pamamagitan ni Jesus. Kapistahan, 8 ng Hunyo at unang linggo ng Adbyento. Ang banal na imahen ay nasa pangangalaga ng Gilas at Campo Santo family. Para sa kapayapaan Sede ng Sapientia, ipanalangin mo kami. Nuestra Señora del Santísimo Rosario, Reina de Caracol. Ang orihinal na imahe na ito ng mahal na Birhen ng Santísimo Rosario ay matatagpuan sa simbahan na itinalaga sa kanya sa Salinas, Rosario, Cavite. Tinagurian din itong Birhen de Caracol dahil sa debosyon ng mga taga-Salinas na magpakarakol, magsayawan sa kagalangan kapag may masaganang huli ang mga mangingisda. Ang imaheng ito ay nasa pangangalaga ni Brother Luz Camposanto at pamilya. Nuestra Señora del Santísimo Rosario, ipanalangin mo kami. Ang pamamaalam ni Jesus sa kanyang mahal na ina. Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y magagalak dahil sa ako'y pasa sa Ama, sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa sa akin. Ang imaheng ito ng ating Panginoong Jesus ay nasa pag-iingat ng Jolo Granados at pamilya. Panginoong Jesus, paawa ka sa amin. Mahal na Birhen, kayo manggit. Sa mula pa na nagmula ang ating mga mata, nakilala at nasulat ang pagkalinga sa atin ng mahal na ina. Mahigit sa 1/4 na lahat ng parokya sa Pilipinas ay nasa patron ni Maria sa iba't iba niyang taguling. Siya ay tinatawag ding Señora Grande de Filipinas dahil sa mga biyayang nakamit sa pamamagitan niya ng buong kalupaan.
Naway patuloy tayong mamintuho sa kanyang pangangalaga upang ang ating bansa ay patuloy na mabiyayaan ng Diyos. Ang imaheng ito ay nasa pangangalaga ni Sister Grace Santos at sa alaala ng namayapang si Adolfo Alcantara. Mahal na Birhen ang kayumanggi, ipanalangin mo kami. La Virgen Lacrimosa. Ang titulo ay hango sa Stabat Mater Dolorosa, isang himno na isinulat noong 13 siglo. Doon ay inilalarawan ang pagdurusa, pagtangis at nilagpis ng mahal na Birhen habang nasa paanan ng krus at sumasaksi sa paghihirap ng kanyang anak. Ang himno ay kadalasang inaawit pagkatapos ng prosesyon ng libing kapag Biyernes Santo at tuwing 15 ng Setyembre, ang pista na nagdadalamhati-ina. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Ginoong Eric Michael Nolasco. La Virgen Lacrimosa, ipanalangin mo po kami. Regina Celli. Dakilang tanda ang lumitaw sa langit, isang babaeng nararamta ng araw. Nasa ilalim ng kanyang mga paa ang buwan at sa ulo ay may 712 bituin. Gayon na lamang ang pagbubunyi ng kalangitan. Ang mga anghel ay nag-aawitan sa karangalan ni Mariang Reynang Tunay. Ang kapistahan ng mahal na ina ay tuwing 12 ng Agosto. Ang imaheng ito ay nasa pangangalaga ng pamilya Sereño. Regina Celli, ipanalangin mo kami. Nuestra Señora Virgen de los Remedios de Pampanga. Ang Virgen de los Remedios de Pampanga, na kilala rin bilang Indo ng Kapampangan, Tulating Kapampangan, ay isang titulo ng mahal na Birhen Maria na pinararangalan ng mga Katolikong Kapampangan sa Pampanga, Pilipinas. Sa ilalim ng partikular na titulong ito, si Maria ay opisyal na inilaga bilang patrona ng Pampanga at pinakalooban ng opisyal na titulo nito at binigyan ng koronasyong kanonikal ni Papa Pio XII sa pamamagitan ng isang bula na may petsang 15 ng Hulyo 1956. Ang pistang liturikal ng titulo ay tuwing 8 ng Setyembre na kung saan ay ang pista ng kapanganakan ni Maria. Ang magkapares na debosyon kasama ang isang krusipiho na tinatawag na Santo Cristo del Perdon ay isang panalangin apostolik na kilala bilang Crusaders for Penance and Charity. Isang grupo ng panalangin na sinimula ng mga kababaihan na nakatuon sa katarungang panglipunan ng Katoliko para sa mga mahihirap at mga dukha. At orihinal ay tinatag sa labanan ang komunismo.